Kinakabahan ka ba? Nag-aalalang tanong niya kay Vince. Kanina pa ito tila hindi mapakali. Kasalukuyan siyang nasa veranda. Sino bang hindi kakabahan? Hindi ko alam kung anong iisipin nila. Magugustuhan ka nila. Hinalikan nito ang noon niya. Kahit ano ang mangyari ay hindi niya ito isusuko. He had already suffered enough to experience another rejection. Kuya Vince, sabay silang napapitlag nang marinig nila ang matinis na boses ng 9 na taong gulang na kapatid niyang si Kira. Agad nitong sinugod ng yakap ang binata. Namiss kita, princess. Paglalambing naman ni Vince na ay kinahagik-hik ng kapatid niya. Malapit na talaga mga ito noon pa. Spoiled kasi si Kira sa nobyo niya. Bakit ngayon ka lang? You failed to see me during my piano lesson. Marunong na ako magpiano. Tatalunin din kita. Nakalabing wika ng kapatid niya. Tumawa si Vince. Umupo na ito sa isang silya at kinandong ang kanyang kapatid. Nakangiti siya habang nakamasid sa mga ito. Tila walang pakialam ang mga ito sa paligid habang abala sa pagkakwentuhan tungkol sa nakaarang piano lessons ni Kira. Tapos sabi ni Teacher Josie, pwede na raw ako mag-play ng favorite songs ko. Sa susunod, tawagan mo ako kapag may piano lesson ka ha? Nagliwanag ang mukha ng kapatid niya. Pangako? Cross your heart? I won't miss it. Love kita eh. Excited na binalingan siya ng kapatid. Narinig mo yun ate? Love daw ako ni Kuya Vince. Alam niyang puppy love ni Kira si Vince. Her man was truly born charmer. Tumawa ang mami niya na hindi nila namalayang nakamasid pala sa kanila. Bumaba ka na dyan sa kuya mo. Tiyak nangalay na rin yan dahil sa bigat mo. Ayoko nga. Lukot ang mukhang sagot ng kapatid niya. Bumaba na kayo. Ready na ang pagkain. Ayaw. Itinirik niya mga mata. Kuya will give me a piggyback ride. Abot ang tarayin rin ng kapatid niya. Sweetie, masyado kang mabigat at hindi kaya ng kuya mo. Pigil ng mami niya. It's okay tita. Iyon ang gusto ng love ko. Sabi ni Vince. Humagik-hik ang kapatid niya. Agad na nag-alala siya para dito. Sa tingin ko hindi yun magandang ideya. Kontra niya rito. Mataas masyadong hagdan ang dadaanan nila. Tiyak na mapanganib iyon, hindi lang dito maging sa kapatid niya. Trust me, but be on our side just in case. Saka nito ay pinwesto si Kira sa likod nito. Kilig na kilig naman ang maldita. Inalalayan nila ng mami niya ang mga ito pababa ng hagdan. Hindi mimisang mamali ito ng hakbang. Ngunit agad din naman itong nakabalanse. Sa awa ng Diyos ay nakarating sila sa hapag ng buo pa mga ito. Sila na lamang ang hinihintay doon. Naroon na ang kuya niya at si Ara. Nang makapwesto sila, agad na binundol ng kaba ng dibdib niya. She was sweating bullets. Kahit pa malamig ang ibinubuga ng aircon, tahimik naman sa tabi niya si Vince. Kamusta ka iho? Tanong ng daddy niya sa gitna ng agahan. Iyon ang kauna-unahang direktang pagkausap nito sa nobyo niya. I'm great po tito. Magalang na sagot ni Vince. Well, good to hear that. Hindi na nasundan pa ang palitan ng salita ng mga ito. Napabuntong hininga lamang siya. Kailangang masabi na niya sa mga ito ang dapat niyang sabihin. Hinawakan niya ang hita ng nobyo at bahagya ay yung pinisil. Tanda na handa na siya sa anumang sasabihin niya. Tumikhim siya. Dad? Mom? May gusto sana akong sabihin sa inyo. Parang may mga dagang naghahabulan sa loob ng dibdib niya. Umangat ang ulo ng daddy niya at huminto sa pagnguya ng pagkain. Tumingin din sa kanya ang lahat. Ang bunsong kapatid lamang niya ang tila walang pakialam sa paligid.
Ano yon, anak? Malambing na tanong ng mami niya. Ay, natatarantang tumingin siya kay Vince. Pinisil nito ang mga kamay niya. She was trying to say, tita, that we're dating na po. Mahigit 1 buwan na po kami. Agaw na Vince sa sasabihin niya. Tila tumigil ang paligid niya. Gulat na nakatingin lang ang mga pamilya niya kay Vince. Dumilim naman ang anyo ng daddy niya. Oh, that's wonderful, iho. Wika ng mami niya nang makabawi ito. Bumaling ito sa kanya. Baby, dalaga ka na nga. Hindi ako makapaniwala. Bakit ngayon lang kayo nagpaalam? Alam na ba to ni Clara? Opo, tita. Siya po ang unang nakaalam. Sagot ni Vince. Hindi pa rin siya makapagsalita. Tahimik pa rin ang daddy niya at ang kuya niya. No, sa wakas sa isang bit ng daddy niya. Bigla uling natahimik ang lahat. Nakaamang napatingin siya rito. I'm sorry, iho. No offense meant, pero hindi ka ang nararapat para sa anak ko. Tama nang dinamayan ka niya noon hanggang ngayon. Hindi naman siguro tamang akitin mo pa siya para lamang may matawag kang nobya. Natulala siya sa tahasang pang-iinsulto ng daddy niya sa binata. Hindi niya magawang magsalita dahil sa sakit na nararamdaman niya. Mahal ko po siya. Siguro ho ay wala kayong karapatang husgahan ko anong nararamdaman ko. Sagot ni Vince sa daddy niya. Hawak nito ang napakahigpit ng isang kamay niya. Leonardo, saway ng mami niya sa daddy niya. Pagkatapos ibinalingan nito ang kanyang kuya Michael. Michael, yayain mo muna sina Ara at Kira sa living room. Hindi, Elena. Hayaan mong marinig nilang sasabihin ko. Nakiusap naman ang mami niya rito, ngunit nanatiling bingi ito. Hindi pa rin siya natinag sa kanyang kinauupuan. Tolero ang isip niya, pati ang kanyang katawan. Sino ka sa tingin mo, Mr. Trinidad? Bilang ama, alam ko kung anong makabubuti sa anak ko. Sabihin mo nga sa akin, sa tingin mo ba, hindi siya pagtatawanan ng mga tao? Ayaw kong isipin nilang inutil ang anak ko sa pagpatol sa'yo. Sa lipunan natin, ang diskriminasyon ipanghabang buhay. I'm not questioning your capacity, Mr. Soriano. Pero wala kayong karapatang magdesisyon para sa anak ninyo kung sino ang dapat o hindi niya dapat mahalin. Mahal niya ako, and I swear to God, I love her too. Anong alam mo sa pag-ibig? Are you sure that you're in love with my daughter? Mulat sa pool, walang ibang babaeng naging malapit sa'yo kundi ang anak ko. Paano mo masasabing pag-ibig na yon? Try courting other girls. Baka masyado ka lamang nasanay sa presensya ni Meg at ang akala mo ay pagmamahal na yon. And find someone who is disabled too. Para naman hindi unfair sa anak ko. Ang nararamdaman ko kay Meg ay hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Dahil ang puso ko lamang ang tanging makakagawa niyon, Mr. Soriano. Huwag niyong idamay ang kapansanan ko. Huwag ito ang gawin ninyong basehan para lang paghiwalayin kami. Sino ka sa tingin mo para sabihin sa akin yan? I think you are no longer invited to this family gathering, iho. Bukas ang pinto. Maaari ka nang umalis sa pamahay ko. Nakatiimbagang na tumayo si Vince habang hawak ang isang kamay niya. Wala sa sariling nagpatianod na lamang siya rito. I'm sorry. Mahinang usal nito nang nasa garahe na sila ng kanilang bahay. Hawak pa rin nito ng mahigpit ang kamay niya na hula niya ay namamagana dahil sa higpit ng pagkakahawak nito roon. Doon lang siya nakabawi sa pagkabigla. I'm sorry too. Hindi kita inipagtanggol kay Daddy. Wala siyang karapatang... Niyakap siya nito ng mahigpit. Shh! I'm okay. I can expect that though. Hindi ako makapaniwalang hinayaan ko siyang insultihin ka sa harap ko. Wala siyang karapatan, Vince. Ako nang humihingi ng tawa dahil sa ginawa niya. It's okay. Ama mo pa rin siya. Ayoko mawalan ka ng paggalang sa kanya. Ano man ang nangyari ngayon,
Mas mabuting kalimutan na lang natin. Inaalo pa rin siya nito kahit alam niyang daramdamin nito ang mga sinabi ng kanyang ama rito. Hindi niya gustong kaawaan nito ang sarili. Hasn't he suffered enough? Kakausapin ko si Daddy at ipapaintindi sa kanyang lahat. Ayokong sirain niya kung ano man ang mayroon tayo ngayon. Masyadong mababaw ang rason niya. Please, hayaan na muna natin siya. Ipinagpabukas nito ng pinto sa backseat ng driver nito. Hinalikan niya ito sa pisngi bago ito sumakay ng sasakyan nito. Tinanaw niya ang paglalayong pasakyan bago niya nagpasyang pumasok sa loob ng harapan ng kanyang ama. Ngunit nagulat siya nang nakita niyang nakatayo ito sa pintuan at tila hinihintay siya. Bakit niyo yun ginawa, Daddy? You treated him like... Sigaw niya rito. Ang kinikimkim niyang damdamin ay biglang nag-alpasan. Balang araw ay pasasalamatan mo ko, nak. Pasasalamatan ka? Oh, please. Hindi ka worthy nun, Daddy. Mapait na sambit niya rito. Bahagyang lumambot ang ekspresyon nito. Sana masabi ko sa iyo ang aking rason. Then tell me what the hell is wrong with him being my boyfriend. Mula nung makilala niyo si Vince ay inilalayo mo na ang loob mo sa kanya. He was barely just a kid then. At ngayon, wala kayong alam sa tunay na nararamdaman niya. Daddy, hindi basehan ng isang kapansanan ng tao. He's fully capable of loving me. Umiiyak na siya sa sama ng loob sa daddy niya. Hindi siyang lalaking nararapat sa'yo. Mariing wika nito. Paano ko nakasisiguro? Dahil ano? Dahil bulag siya, pilay at hindi niya ako makaalagaan? O dahil ikinahihiya siya ng pamilya natin? Please enlighten me, Dad. Hindi ito tungkol sa mga yon. Then what is this all about? Sasabihin ko sa iyo nangyari 10 years ago, pero ipangako mong hihiwalayan mo na siya kapag narinig mo ang buong kwento. Umiling siya ng sunod-sunod. I can't do that. Mamamatay ako kung iiwan ko siya. Dad naman, halos kalahati ng buhay ko'y kasama ko siya. Hinawakan nito ang mga balikat niya. Kailangan, iha. Trust me, oras na malaman mo ang buong katotohanan, magbabagong isip mo, and you will only hate me more. Umiling siya. Dad, ano bang pinagsasabi mo? Anong katotohanan? Ang isang pangyayari noon na magbabago ng lahat. Ano yun? Bumuntong hininga ang daddy niya bago siya iginiya paupo sa sofa sa sala nila. 10 years ago, masaya kami ng mami mo dahil darating na ang aming bagong anghel. Of course, we were both ecstatic dahil madadagdagan na naman ang aming mga munting anghel. Iyon ay ang gabing ipinanganak si Kira. Walang kasama sa bahay ang mami mo noon dahil off ang mga katulong. Samantalang kayong dalawa ni Michael ay nasa bahay ni Mama sa Cebu para sa inyong summer vacation. I was on my way home when your mom called me. Bahagyang gumaralgal ang boses nito. Hinihingal siyang hindi ko maintindihan. Doon ko napagkantong manganganak na siya. Umiiyak no ng mami mo. Gusto ko siyang yakapin at aluin pero hindi ko magawa. Sa nanghihinang boses, ikinikwento niya ang aksidente nang nadulas sa bahay at hindi na maampat ang dugo na lumalabas sa kanya. 7 buwang buntis pa lamang siya. I was horrified. Alam kong kapag nahuli ako ng dating, maaari manganib hindi lang ang buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan, pati na rin ang buhay niya. I couldn't lose her, Meg. Nagsusumamo ang mga matang tumingin ito sa kanya. Mahal na mahal ko ang mami mo. My brain couldn't function anymore. Ang tawagan ko man ay malalapit namin mga kaibigan ay hindi ko magawa. Walang ideya si Meg na ganun palang sinapit ng mami niya noong ipanganak ang kanyang kapatid. Pinatakbo ko ng mabilis ang aking sasakyan. Iba-ibang senaryo nakikita ko. Natakot ako.
Hindi ko kakayaning may mangyaring masama sa kanya at sa batang nasa sinapupunan niya. Unti-unti nagkakatunog ang kanyang higbi. What happened next? Sa pagmamadali ko, nag-overtake ako sa isang puting van. Huminto ito at tumingin sa gawin niya. Nakamaang na napatitig siya rito. Bigla siyang kinabahan. Puting van din noon ang nakabangga sa sasakyan ng pamilya ni Vince. No, Dad. You can't be. Umiling siya kasabay ng paghinga ng katawan niya. Hindi ko inaasahan na liliko pa lang. Pakaliwa ang puting van. Ayaw nito magpa-overtake. Nawala ako sa sarili ko. Binunggo ko siya hanggang sa sumalpok ito sa isang silver na sasakyan. Then it hit me. Napatay ko sila. I killed his family, Iha. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.